masalita ako, buti wala. Kung ano, wala akong sinabi na. Baka nakalimutan na. Nakalimutan na yun, sa dami ng ano. Play lang pala ako doon. Display ka lang guys. Pampapugil lang ako. Hindi sila nakapagpasalamat or nakapagsalita. Ano ba yung message mo kay Brian sana na hindi mo nasabi? Sorry na kasi. Sorry na kasi mag-aalit. Oh, joke lang. I love you. Ayan mga kamamsya, yung mga kalingap, welcome back to my channel. Ayan, shoutout sa ating mga viewers at syempre sa ating ama na kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlogs at Kalingap Prab, at syempre Kalingap Norman. Ayan, support natin yung kanyang channel. Kasi dito sa kanyang vlog is kukuha tayo ng maiksi na mensahe sana ni Edo para kay Beyonce nung ribbon cutting. Kaya lang, yun nga, hindi siya nakapagsalita. Pero, ganun man yung nangyari, tapos na yun, wag na tayong mag-emote-emote, wag na tayong overacting, wag na tayong masyadong, kung talagang supporters tayo ng Kalingap, ng Beyonce, ayan, masasaktan tayo syempre, hindi mawawala yun. At malamang nga, kahit si Edo is na-disappoint. Kasi nga, wala namang perfectong tao. Yung mga nararamdaman ng bashers o sadyang, hindi ko alam kung bashers talaga siya o supporters talaga ng EDC at nasaktan lang, 'di ba? Legit naman 'yun. Talagang may feelings ang bawat isa. Hindi natin maikakala 'yun. Hindi natin pwedeng pigilan yung nararamdaman ng mga tao, 'di ba? At malamang kahit nga si Edo, may kunting disappoint kasi normal lang siyang tao, 'di ba? Pero ang nakakatuwa kay Edo, napaka-professional niya. Tapos napakalawak ng pangunawa niya, 'di ba? Kung iba-iba 'yun, nag-walk out na 'yun, 'di ba? Nagpakita na ng attitude, 'di ba? Pero si Edo talaga namang napakakalmado lang. Tapos ayan, nagawa pa niyang magmensahe doon na nga lang sa vlog niya ni Kalingap Norman. 'Di ba? Tapos yung mga taong maki-EDC, na legit na maki-EDC na nasaktan, natural lang din 'yun. Pero sana iwasan natin makapagsalita ng hindi maganda dahil unang-una, kung talagang sinadya yun ni Beyonce, ganun talaga, di ba? Kung yung mga artista nga gumagawa ng pakulo para mag-ingay, para kahit paano is may pag-usapan, di ba? Pero hindi naman yun ang intention ni Beyonce. Baka ang gusto lang talaga niya is one-on-one, private na sila lang na makapagpasalamat talaga kay Edo. Kasi nga talagang tinuturing niya si Edong napaka-importanting tao, di ba? Baka hindi niya akalain na gano'n ang magiging impact sa mga viewers. At kung sakali ngang nakalimutan, kung sakali lang talaga nakalimutan ha, syempre 'di ba, kung tayo mga viewers, supporters nasaktan, paano pa si Beyonce, 'di ba? Kasi wala namang perpektong pangyayari sa buhay. Talagang minsan may mga pagkakamali. At sigurado ako kung sakali talaga nakalimutan yun ni Beyonce, siya yung unang-unang masasaktan, manlulumo, manghihinayang, 'di ba? Kaya sana yung mga supporters talaga ng EDC, iwasan na makapagsalita ng hindi maganda kasi nga pag nabasa pa yan ni Beyonce, lalo niyang sisisihin ang sarili niya. 'Di ba? Basta ang importante dito, nagkaunawaan na sila, nagkaintindihan kasi doon sa dulo ng video ni Kalingap Prab is naman na siya, 'di ba? Nag-sorry na siya kung nagkamali siya ng desisyon dahil ang balak nga pala talaga niya is sadya na ayan, one-on-one na magpasalamat, 'di ba? Hindi niya alam na yung magiging impact sa tao. Tapos ang napaka-importante rin dito is talaga namang alam naman ng lahat, 'di ba? Alam natin na lahat na si Edo yung talagang malaki yung naitulong kay Beyonce. O syempre si Kalingap Prab, si Kuya Bal, pero sumunod doon si Kalingap Edo na talaga, 'di ba? Kaya ayun, wag na lang tayong masyadong kasi tapos na rin naman yun wala nang mangyari, wala nang magagawa. 'Di ba? Alin lang doon. Kasi kung kung tatlo nga yung pwedeng chorya, 'di ba? Sinadya ng director kasi parang artista lang na para may pag-usapan, or sinadya ni Beyonce na talagang one-on-one magpasalamat dahil hindi niya ina-expect na ganun yung magiging impact sa mga viewers, or nakalimutan talaga na syempre kung talagang nakalimutan yun ni Beyonce, si Beyonce yung number one na masasaktan, madidisappoint, sisisihin niya sarili niya. Kaya dahil tapos na,
move on na ang lahat dapat, 'di ba? At saka imbis na kaawaan natin si Edo rito, kasi dito sa papanoorin natin sa vlog ni Kalingap Norman, baka ayan, maawa na naman kayo kay Kalingap Edo. Dahil tapos na, imbis na kaawaan natin si Edo, is biliban na lang natin siya, kabiliban, 'di ba? Kung masaktan man tayo, masaktan man kayo mga manonood, normal 'yon. Katulad ni Edo, kung sakali nga na nakalimutan talaga, normal lang na ma-disappoint si Edo, pero nakakabilib dahil nadala niya ng maayos yung sarili niya diyan sa event, 'di ba? Hindi siya nag-attitude, hindi siya nag-walk out, 'di ba? Kabiliban na lang natin si Edo. Dahil maawa man tayo sa bidyong to, wala na tayong magagawa. Ang tanging maibibigay na lang natin sa kanila is support. Kung si Biancy, kung sakali nakalimutan niya, palakasin na lang natin ang loob niya na okay lang yan. Kasi wala namang perfectong pangyayari sa buhay. Diba? Ito, panoorin natin. Kung sakaling makaramdam kayo dito ng konting kirot, normal lang yan. Kasi, diba, ako man, medyo naawa, nasaktan kay Edo, pero wala na tayong magagawa nga dahil tapos na. Bumilib na lang talaga ako kay Edo. Uy, tara! Uy, sagangan ako, guys! Gusto ka? Paidso, saan sa kayo mapunta na itong healing man? Kala ko masalita ako, buti wala. Kung wala akong sinabi na. O, diba? Yun yung niya, normal yun. Kahit pa sabihing may kunting disappoint siya, normal yun dahil tao siya. Pero, tingnan nyo naman yung way na pananalita niya. Hindi natin siya nakitaan ng konting kirot o diba? Nakalimutan na. Nakalimutan na yun sa dami. Nakangiti pa rin siya. Display ka lang, guys. Pampapugit lang ako. Pogi points. Hanapin ko si JJ. Diba? Normal lang. Nakikihalubilo pa rin siya sa mga tao. Si Kalingap Edo ay nahiya lang pero gusto niya magpa-picture sa akin. Alam ko guys, nahiya ka lang pero gusto mo magpa-picture sa akin. Diba ito yung nakakatawa kay Norman kahit pa paano. Talagang good vibes sa kanya mga vlog. Nahiya lang siya guys, gusto niya magpa-picture sa akin talaga. Pasensya na bro, kasi nire-respeto lang kita. Nahiya ka eh, nahiya ka. Okay lang bro. Okay lang yan bro, salamat bro. Guys, nakwento kasi kanina ni Papa Eds na na hindi sila nakapagpasalamat or nakapagsalita. Ano ba yung message mo kay Brian San? Ayan, ito pa yung nakakatuwa kasi kung talagang nag-attitude si Edo, kahit kay Norman, hindi magpapa-interview, di ba? Pero dahil napakabait ni Edo, malawak yung pangunawa niya, at gusto talaga niya mailabas yung gusto niya sabihin kay Beyonce kung sakaling nakasalita siya doon sa event. Pero dahil hindi nga siya nakapagsalita, dito siya kay Kalingap Norman nagpa-interview at saka ilalabas niya yung gusto niyang mensahe. Ito, pakinggan natin. Na hindi mo nasabi. Siyempre, congrats, Wait, ulitin ko. Na hindi sila nakapagpasalamat or nakapagsalita. Ano ba yung message mo kay Brian sana na hindi mo nasabi? Siyempre, congrats, sayang eh. Nag-isipan ko to eh. Sayang, di ba? O, di ba? Napakabait talaga ni Edo. Kasi, di ba, the way na pananalita niya, wala siyang as in, hindi siya nagtampo, hindi siya nagdamdam, di ba? Yung mga viewers nga lang talaga yung masyadong nag-react. Pero, natural lang yun. Wala naman tayong magagawa kasi feelings nila yun eh. Pinaghandaan daw kasi talaga niya yun. Grabe. Thank you so much. Congrats. Congrats lang. Hindi, yun. Siyempre, nakalimutan yun. Siyempre, congrats sa bagong bahay. Ba't nanginginig? Nanginig ako. Pares ko pala si Norman, pasmado. At nanginginig. Congrats sa bagong bahay kay Beyonce. Na pinakamahirap na pabahay ni Kalingap sa lahat. 250 na yata. 242 na babae. Pinakamahirap. Ayan. Daming pinagdaanan, daming pinagdaanan ng kanyang bahay, pero yan, may mga na-stop na, may mga times na na-stop, mga times na parang
ba to? Ano, parang medyo parang nasobrahan. Ganun mga case, diba? Sobra-sobra ng gastos. Pero, yan. Mga pilihan ako. Pero salamat sa Diyos, natapos pa rin. At, yan. Congrats. May ano ka na, may bagong bahay na si Blas, may bagong bahay na si Beyonce. Ang isang simpleng maglalaban ng masalong-salong. Ayan, tanda ko dati nun. Sobrang ano pa nun. Sobrang ano pa ng kamay niya nun. Sobrang gaspang. Mas magaspang pa yata yung kamay niya sa Kalyo pa, magalyo. Oh, tama, 'di ba? Ay, naalala yun ni Edo. Yung unang love team nila, yung unang serye nila, hinawakan ni Edo yung kamay ni Beyonce. Doon nakita ni Edo, doon niya naramdaman yung kamay ni Beyonce. Ang magaspang na makapal. Oh, di ba? Grabe. Talaga namang deserve ni Beyonce. Talaga na matulungan. Kasi masipag siyang bata, masunuring bata, di ba? Talagang sumusunod siya sa mama niya, tumutulong siya sa mama niya. Grabe. Natatandaan ko din talaga yun eh. Kaya natuwa ako nung nabanggit ni Edo ngayon. sobrang gaspang. Mas magaspang pa yata yung kamay niya sa Kalyo pa, magalyo. Napaltok-paltok yun eh. Sabon. kasi gawa sa kakalalaban niya, no? Pero naman, yun, grabe. Ayan, malakas yung binigay ni Kalinga Prab. At siyempre, Deserve. salamat din sa Diyos din natin pwedeng i-disregard yan. Hindi yan mangyayari lahat. Napili siya ng Yes. Siyempre, unang-una sa itaas. Diyos para bigyan ng ganyan. Ginawa lang sila Kalinga Prab na kasangkapan. Ang ganda! Ganda na mensahe ni Edo. Di pa yan tapos. Grabe, kinikilabutan ako sa mensahe ni Edo, di ba? Siyempre nga naman, talagang number one si Lord. Ginawang instrumento si Kalinga Prab. At siyempre, hindi ko ma-imagine na mangyayari talaga ito sa buhay niya, no? Kasi nung una, siyempre nung una, si Beyonce, di mo akalain na na matutulungan siya ng ganito. Kahit ako, kahit sino siguro sa atin maiisip dati, ay si Beyonce parang mapipila lang yan sa ibang angels na matutulungan kasi hindi ganon ka bihira siya matulungan ni Rob. At least 3 times a week pa yun. Ganon katagal kapag hindi ka yung parang main ni Kalinga pa sama sa mga 3 sa big 3 yata yan lagi. Ganon lagi si Kalinga pa big 3 na content niya sa channel niya. Mahirap pa mapabahayan, matagal ka, marireserva ka muna. At alam natin niya kasi iba yan. Pag big 3. Oo na. Grabe, ang nang alaala ni Edo, no? Talagang hindi niya daw alkalain na ganun ka, ang gagawa kay Beyonce. Dahil yung mga unang vlog nga kay Beyonce, di ba, bihira. Tapos napaka-maliit ng chance dahil inisip nga nila na parang malilinya lang sa mga angels. Pero yung punto ko rito is, kahit siya, di ba, kung tayo mga viewers, talagang bilib na kay Beyonce dahil napakalayo ng inangat niya. Ganon din si Edo. Doon yung talagang iba na rin yung pagtingin niya kay Beyonce, parang to the highest level, 'di ba? Talagang hinahangaan niya na rin. Ay, grabe. Tama ka dapat para sobra swerte mo kapag kasama ka. So ngayon, noong mga oras na yun, hindi ko talaga in-expect na maaaring siya na napapanood ko yun napapanood ko yung mga vlogs niya. Siyempre ako bilang bilang tumutulong siyempre minsan pag nakikita ko yung vlog sa kanya, sabi ko sa sarili ko, naaawa ako kayo dito sa taong to, sa batang ito. Wish ko doon, sabi ko sa pagka napapanood ko yun, sabi ko sana matulungan tong babaeng ito kasi napakabait niya, napaka sa pamilya. Ayun nga, hindi nagtagal, salamat sa Diyos, nabigyan siya ng break doon ni Kalinga Prab. At ayun, dahil doon tuloy-tuloy yung biyaya na tao niya. Grabe talaga. Kayo rin ba? Nananay balahibo ko. Ang ganda na mensahe ni Edo. Diba? Nahawa siya kay Beyonce. Tapos, yung tingin niya talaga kay Beyonce noon, batang to. Pero, yung sinasabi niya, hindi natin alam kung love team na siya ni Beyonce o hindi pa. Ibig sabihin, yung, hindi ko alam nung na-love team na siya kay Beyonce, andun talaga yung kagustuhan niya na matulungan si Beyonce, di ba? Na mapa-improve.
Kaya ibig sabihin talaga, napakalaki talaga ng ambag ni Edu sa pag-improve ni Beyonce kasi binigay niya talaga, binuhos niya lahat ng effort niya para mag-improve ang ating Beyonce. Ay, grabe. Kasi nga nakita daw niya kay Beyonce talagang, kumbaga sa lahat ng angels, andun yung andun yung pagtulong sa magulang. Kasi lahat naman ng angels is mababait, masisipag, matulungin. Pero iba kasi si Beyonce eh. Siya yung tipong di ba, kumpleto, may nanay, may tatay. Pero sa gawaing bahay, talagang siya. Di ba? Siya talaga yung kasi siya yung panganay eh. Kasi meron siguro iba-iba na kahit papaano, yung mga nanay pa rin ang kumikilos. Lang yung anak. Pero si Beyonce iba eh. Di ba? Talagang makikita sa palad. Tapos the way na pananalita niya sa mga magulang niya. Tapos di ba nabanggit pa nga nun ni tatay ni Beyonce na si Beyonce pag dumarating mahiling magkwento. Ayan, nakakatuwa. Talagang na-appreciate yun ni Edu. Lahat ng katangian ni Beyonce na-appreciate niya. At naalala niya simula. Ay, grabe. At ayan, congratulations kay Beyonce sa kanyang bagong bahay. At grabe, dami na tumatangkilik sa sa babaeng to, sa Beyonce. Hindi na siya kung sino man. Yes, grabe. Hindi na siya kung sino man. O, diba? Kung tayo mga supporters talaga umahanga kay Beyonce, si Edu, ganun din yung paghanga niya kay Beyonce. Grabe. Kung sino man, may pangalan na siya. May title na siya. Kahit sino nakakakilala na sa kanya. Yes! Tama ka dyan, Edu. At grabe. Pero hindi lang naman si Beyonce, syempre. Kasama ka doon. Kasi hindi makikilala masyado si Beyonce kung wala ka. Diba? Makikilala man, pero hindi ganyan katayog. Syempre, magkadugtong na yan Edu at Beyonce. Kaya wag mong i-down yung sarili mo. Laging magkasama lang kayo ni Beyonce. Diba? Napakabait naman Edu. Minsan naiisip ko, mas damang na siya sa akin, guys. Oh, wag. Wow, napaka-humble talaga ni Edu. Pero hindi, magkasama kayo. Magkasama kayong umangat, magkasama kayo sa hirap at ginhawa. Ah! Parang ganun ba? Tapos, ayan. Parang sa ganung way ng pagsalita ni Edu, sa akin lang to ha. Huwag kang mag-alala Edu, na kahit ganyan na si Beyonce, huwag kang mag-alala, huwag kang magkaroon ng pangamba. Talaga namang si Beyonce is love ka. Kaya di ka niya iiwan, di ba? Kung may yung pangyaring kung nakalimutan man niya o sinadya man niya is yun, walang perpektong pangyari. Kung sakaling sinadya niya, di niya ina-expect na ganun yung magiging impact sa mga manonood. At kung sakaling nakalimutan nga niya, walang perpektong pangyari na malamang siya yung unang-unang nasasaktan. Yun. Congratulations basta. Minsan ganun naiisip ko parang mas lamang na siya talaga. Proud ako bilang ka-partner ni Beyonce. Pero parang may alalahanin siya, no? Huwag kang mag-alala Edu, hindi ka iwan ni Beyonce. Wala lang. Kayo, anong feel nyo? Huwag kang mag-alala Edu. Kung love ka namin, mas love na love ka ni Beyonce. Dito sa channel ni Kalinga Prab. Sana magtagumpay ka sa tatahakin mo mga hamon sa buhay at sa lahat ng tsaan pa. Pangarap mo. Thank you Beyonce. Ingat ka palagi. Bye-bye. Sayang. Pero ito, pakinggan nyo tong huling sasabihin niya ha. Yun, salamat guys. Aba ng mensahe ni Papa Eds na hindi niya nasabi kanina sa Sinulat ko yan dito. Narinig nyo ba yun? Sinulat ko yun dito sa cellphone niya. Ibig sabihin, malamang meron pa siyang mga hindi nasabi dahil yung narinig natin dito sa vlog ni Kalingap Norman is sinabi niya lang. Pero kung sakali palang binasa niyo yung sinulat niya, baka mas mahaba pa, tapos mas maganda. Grabe. Ito, pakinggan nyo.
Pa Eds na hindi niya nasabi kanina sa ano. Sinulat ko yan dito. Oo, sinulat ko dito yun, no? Sayang. Pero ganun pa man, wag na tayo manghinayang dahil tapos na yun. Manghinayang man tayo, medyo masasaktan lang tayo, tapos masasaktan natin yung ibang sa kabilang part ng pamilya. Kaya ayan, move on na, halablab na lang. Presko. Ayan, dito, flex ko na lang din to. Dito, kahit papaano, alam naman ng lahat, lalo na si Kalingap Rab, yung effort ni Kalingap Edo, 'di ba? Nakalimutan man o sinadya man, alam ng lahat 'yan na ang effort ni Edo is 100% para kay Beyonce. Okay lang. Ano ka nung nakaraan, na busy ka. Sa... Yung pagkasikas sa dito, sa kay Beyonce, sa mga ano. Oo, kasi siyempre, kailangan tang kapartner tayo, kailangan tang suportahan sa lahat ng mga pangangailangan niya dito. Itong mga nakarang araw, halos gabi-gabi kami dito. Seryoso? Grabe, alas gabi-gabi kami rito, o 'di ba? Grabe guys, Ayun kanina. mag-isa ka dito, malungkot ka ata. Hindi naman. Nag-uwi na sila eh. Gawin na sa'yo, papangin ka dito. Dati, alala ko, halos bihira siya nung sa mga una-unang vlog. Totoo, halos walang mapapansin. Oo. Sakto Kaya- lang yung views. Sakto lang yung views. Kala ko matatagalan. Ano ko talaga dun? Nung pumasok ka na, hindi doon na. Feeling ko kasi nung una, mahina. Hindi ko masyado bihira. Akala ko hindi magiging successful. Oh, naawa nga ako nung dati kay Beyonce. So, Grabe. Grabe, talagang andun yung awa niya kay Beyonce, no? Kaya yung ano pala yung effort niya pag love team nila, ang galing niya. tapos, siyempre, kung tinutulungan siya matagal na mga unang vlogs kasi napakasipag niya, saka makapamilya, Mabait. deserving naman talaga At yan, salamat sa Diyos, nabigyan siya ng break sa pamamagitan ni Kalingap Rab ulit. Sa tulong mo rin. Ay, sakto lang. Sana wag lang magbago. Grabe, no? Ang humble talaga niya. Sakto lang. Sana magbago Alam si ko naman, Beyonce. Yun. Doon sa interview ni Kalingap Norman, yung sabi niyang, yung tingin niya mas mataas na sa kanya tapos ngayon, sana hindi siya magbago. Parang feeling ko baka ako lang, na mag-aalala siya, na baka magbago si Beyonce. Hindi yun magbabago, promise. Ka naman para i-guide din si Oo Beyonce. naman, nandito palagi. Kasi kahit hindi kita sinasabihan, grabe yung support mo kay Beyonce. Pati off-cam. No? Siyempre naman, kahit anong mangyari, Grabe. support pa rin tayo. Siyempre sa lahat, lalo na kay Kuya Bal. Yes, yan po. Uy, ito pala si Beyonce. Uy, sige, ano kayo dyan? Ayan na. Congrats. Sorry Congrats. May kasalanan ako sa'yo. Sana may kasalanan. Sus. Halata ako nga, parang nagtatampo ka na dyan eh. Kung sakali man na ganun talaga yung feelings ni Kalingap Edo, normal lang yon, di ba? Pero bumilib na lang tayo kay Kalingap Edo kasi na-handle niya ng maayos. Napakabuti niyang tao, napakalawak ng pangunawa niya, di ba? Saan ako magtatampo? Parang hindi mo na ako kanina pinapansin. Kasi, Siyempre, madami kang bisita. Di ba? eh, Oo nga naman. Priority yun, hindi ko naman bahay to eh. Yes, tama. Highlight ka dapat, hindi ako. sorry, kasi, yun, hindi kita kanina nabanggit. Hindi ko naman talaga intention na, na hindi ka banggitin. Sadyang, sinadya ako talaga kasi na, hindi ka na muna nandun kasi gusto ko yung tayong dalawa lang. Special na, pag-message sa'yo. Tsaka, nakita ko din naman kanina na, gutom na din yung mga tao, kaya, doon ko muna sinarado yung, yung pagbigay ko ng, mga message, pasalamat ko sa mga sponsor. Ano ba? Huwag mo nga isipin yun. Hindi ko nga na pinapansin yun. Huwag ka mag-alala. Bakit Hindi na ako nararamdaman ko? Parang nagtatampo ka. Ay, grabe. Malamang totoo yun. Totoo talaga na naramdaman ni Beyonce na nagtampo si Edo. Pero, in the good way, maayos yung pa rin ni Edo. Andun na talaga yung masasaktan tayo para kay Edo, pero dahil tapos na nga,
kabiliban na lang natin. Tapos yung kay Beyonce naman, nakalimutan man, ay, totoo man na nakalimutan or sinadya talagang hindi banggitin is, alin man doon is, tanggapin na lang natin kung yung paliwanag ni Beyonce, 'di ba? Kasi tapos na nga 'yun. Tapos para wala nang mga sisihan, 'di ba? Kasi ayan, nagsorry naman na siya, 'di ba? Kung sakaling nga sinadya niya, hindi niya alam na gano'n ang magiging impact sa mga tao. Ito lang talaga ako dati na to, no? Hindi. Saka, okasyon mo to, dito sa akin. Dapat ikaw ang mas ma-highlight dito, hindi ako. Alam ko naman pag nagtatampo ka tsaka hindi. Huwag mong isipin yun. Tapos na yan. Hindi naman. Maliit na bagay yun. Hindi naman ako nagtatampo sa'yo ng matagal kung totoo na. Wala. Di ba? Ang galing naman ni Edo talaga, oh. Di naman ako magtatampo sa'yo ng matagal. Kung totoo man na nagtampo siya, hindi naman daw magtatagal. Pero alam nyo, na ko dito, ramdam ko si Beyonce talagang nalulungkot siya. Parang kulang na lang kung talagang malalim na yung samahan nila. Niyakap niya na si Edo para pakalmahin, iparamdam sa kanya na, ayun, kahit siya nagsisisi, di ba? Ay, Naman dapat ikaw sanay naman ako sa iyo. Pero yun ayun ko na sasabihin. Thank you kasi palagi kang nandyan. Pag may problema ko. Tapos nung malayo pa yung bahay namin, lagi mo akong inahatid, sundo. Tsaka kahit busy ka, talagang pumupunta ka. Salamat. Hindi rin. Ang bira ka. Siya baga. naitampo nga. Siya baga, ikakaila mo pa eh. Thank you. Kasi nandiyan ka lagi. Sinusuportahan mo ako. Tapos pinapalakas mo pa yung loob ko. Gusto ko talaga kasi private message sa iyo. Tayo lang ba? Oh, baka malay mo, talagang totoo talaga na sinadya ni Beyonce na i-private one-on-one na pasalamatan sa Edo. Hindi niya nga lang alam yung magiging impact sa mga viewers. Kasi parang nahawa na lang din yata si Beyonce kay Edo. Gusto medyo may pagka-private. Kasi pansin ko talaga si Edo, may pagka konting private yung love team nila. Hindi niya lahat pinapakita sa mga viewers. Lalo na naalala niyo yung last episode ng EDC. Kung kailan umamin si Beyonce, parang gusto niya na tinapos niya na. Hindi dahil sa ayaw niyang ituloy yung sinasabi ni Beyonce, kundi parang may pagka-private, 'di ba? Basta yung yung sila lang, pag mga ganung usapan na gusto niya sila lang, pero pag mga mga pakilig-kilig yan, okay lang. Pero pag mga katulad nyo, nung umamin na si Beyonce, tinapos naman na ni Edo, nabitin tuloy tayo, no? Dito nga bitin din eh, tingnan nyo. Okay lang yan. Kaya sana huwag mo nang masamain yung kanina na hindi kita binanggit kanina. Sige lang. Sa harap ng mga ninong natin. Charot. Uy. Ano ba yan? Hindi ba yung galit? Sorry na kasi. Okay na kasi magalit. Joke lang. Pinapatawa lang kita. Wala na. Kung sakaling may tampo man si Edo, wala na yan. Tingnan niyo naman si Beyonce. Talaga namang wawawala yung tampo niya rito kahit sino. Ang cute. Sorry Hindi na. naman ako magagalit sa'yo ng matagal. Hindi naman ako magagalit sa iyo ng matagal. Grabe talaga. O, diba? Kung sakaling nakaramdaman tayo ng awa, lungkot para kay Edo, ayan, bumawi naman sila dito sa part na to. Dahil grabe yung kilig na naramdaman natin. Hindi naman kita kayang tiisin. Talaga ba? Salamat. Gusto ko yun eh. Kahit ano naman. Di ba
masasabi ko? Sa lahat ng ano mo, nandiyan lang ako. Saka, gusto marinig. Sana gusto Iba yung gusto ko marinig eh. Ulitin ko. marinig. Sana gusto ko marinig. Ano gusto mo marinig? Thank you. I love you. Wag ka. Ang galing talaga ni Edo magtago ng emosyon, no? Na kahit kinilig na siya rito, ay grabe. Ulitin natin yan. I love you. Tingnan yung mukha ni Edo. Wala namang kaano-ano. Di ba sinabi ko naman na nung nakarang vlog? Oo, di ba? Nakalimutin ako eh. O, ayan na naman. Di ba? Biniti na naman tayo ni Edo. Ganun talaga, no? Kaya pansin ko, siguro talagang may malalim na relasyon na sila. Tapos, pag mga ganyan na usapan, medyo tinatapos niya na. Kasi, di ba, sabi nga ni Kalinga Prab, medyo, ang ano ni Edo is, tawag dito, masyadong anong tawag dito, malalim. Parang maraming tinatago itong dalawang to. Ayaw nila masyadong public. Kasi yun yung pagkataon ni Edo. Ayaw niya, hindi siya showy, 'di ba? Kung sakali, hindi siya showy. Pero siguro offline, off cam is pinapakita din niya yung yung pagmamahal ni Beyonce. Ang cute nila dito. Ang cute nila dito. Tara na, antayin ni Beyonce, oy. Kaya siguro, ayan, nahawa na sa'yo si Beyonce. Yung pagpapasalamat niya sa'yo, gusto niya rin private. Kasi nga, baka inisip niya, mas gusto mo yun. Dahil si Edo nga yung tipong ano ba tawag dito? Yung buhay, masyadong mahiwaga. Hindi naman, yung lang, yun, ayaw niya lang in public lahat. Diba? Continue pa rin tayo. Matatapos na tayo. Balik na tayo dun sa party at baka hinahanap ko na dun. Baka kung ano pang isipin nun. Pero hindi ka na talaga galit? Hindi na. Nag-I love you ka na. Hindi tayo alis dito hanggang galit ka pa. Hindi na. Hindi na talaga. Sure. Hindi na sure. Ayan, panoorin mo na lang yung kay Kalingap Norman para marinig mo dun yung mensahe niya. Sige, Okay talaga. na ulit. Oh, yun pala, may nag-comment sa akin na parang may nagsalita ng kiss mo. Ayan, pakinggan natin. Ano raw? Wala tayong headset eh. Kayo, anong dinig nyo? May nag-comment kasi sa akin na sa bandang dulo doon, para may nag-kiss mo. Kiss po? Ay, ewan. Wala tayong headset, kaya din malinaw. Ayun lang, hanggang dyan natin kunting share. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Ayan. Katulad ng sabi ko, walang perpektong pangyayari sa buhay at wala ring perpektong tao. Kahit anong bait ng tao, nakakaramdam din niya ng disappoint, nakakaramdam din ng lungkot. At sa mga pangyayari naman, minsan may mga pangyayari sa buhay na hindi natin gusto pero nangyayari dahil yun nga, wala tayong magagawa dahil tapos na. Ngayon na lang is kabiliban natin at mas hangaan natin silang dalawa. Diba? At nakakatuwa talaga si Kalinga Prab kasi talagang appreciate niya ang ginagawa sa kanya lahat ng mga lalo na ni Edo para kay Beyonce, diba? Ayan lang, move on na ang lahat. Kung may mga tampo man kayo nararamdaman, iwasan na makapagsalita ng hindi maganda para hindi makarating kay Beyonce dahil kung nasaktan ka, malamang nasasaktan lalo si Beyonce dahil kung sadya man talaga, kung sinadya niyang wag banggitin dun sa wag siyang i-mention dun sa event, hindi niya alam na gano'n na magiging impact. Or kung sakali man na nakalimutan talaga, mas nasasaktan ngayon si Beyonce. Ayan lang. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.